Lahat ng amahan, mayong buntag kanimo diha. Lord, we thank you for waking us up again this morning to praise you and worship you and to honor you, Lord, with all of our hearts. Lord, we ask you to speak to us. Holy Spirit, give us revelation of your word and help us to apply it in our lives. In Jesus' name, Amen. Good morning. So we are now in our last chapter sa Book of Romans. Congratulations, nakaabot na pud ka. Nakahuman na pud ka sa Book of Romans. So kung na kay na miss out, you can have time to review it kay ang Book of Romans, it is a detailed explanation sa gospel. And kung dili nimo ni masabtan, no, dako jud nga kakulangon sa imong kinabuhi. And mao man dapat ni ang masabtan sa matag usa ang gospel sa Ginoo. In Romans 16 verse kining first no nagkita nato si Paul diri sa Romans 16 nag-greet siya sa mga various people nga nag-work hard, and at the same time dili lang nag-work hard katong mga nag-work sa church, how they spread the gospel. And kining mga tawhana nga nailhan ni Paul at the same time i-express niya ang iyang pag-appreciate. Ako aning ikuan, ko ang i-inform sa inyo ang nag-appreciate si Paul genuinely. Tinud-anay niya ang pag-appreciate sa tao. And tanawan nato no sa Romans 16 verse 1, iyang gingon diha, I commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church which is at Cenchrea. Yan siya diha. That you receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and that you help her in whatever matter she may have need you. For she herself also has also been a helper of many, and of myself as well. So, tawaton ninyo warmly, yan na siya, si Pevi. Kay siya ang dako kay pug tabang, no? And Greek Priscilla, diri sa NASB, natingala po ko ani ba, kay ang pangalan niya diri is Prisca, while sa line translation, at dito sa Book of Acts, Priscilla ang iyang pangalan. Priscilla and Aquila. Pero pag abot din ni karon sa verse 3, sa Romans 16 verse 3, Prisca ray nakabutang and Aquila. Aquila. So same ra gyapon ni sila, si Prisca and Aquila. I don't know kung typographic ra man ni, pero kapila man i-check ang kwan, ang scripture ani. Basic other name ni Priscilla is Prisca and Aquila. My fellow workers in Christ Jesus. Mao ni si Priscilla and Aquila is mao ni sila katong sa Book of Acts bitaw nga sila ang nagminister kay si Priscilla ang nagminister kay Apollos. 'Di ba nga moingon ko nga dili lang lalaki ang dili lang ang lalaki ang pwede gamiton sa Ginoo magminister. Gigamit ko diri si Priscilla. Ngano man si Priscilla ang iuna? Wala man gingon diri nga Aquila and Priscilla. So gibutang diri kay ngano man dito sa books of Acts 18, siya ang nagminister kay Apollos, kay si Apollos manggod wala pa kay siya nakahibalo sa scripture. Nya mas hawd man ni si Priscilla. Mo nagiunang name ni Priscilla kay siya man ang siya ang mas broad ang iyang ang knowledge about the scripture. So ang kamo nga mga babae, no, dili ninyo ingnon nga
you're submitted to your husband, dili na mo magamit as kung ang husband nimo is head, ikaw babae dili. No, diri gipakita gani na si Priscilla nga gigamit siya sa Ginoo kay ngano man mas toro ang iyang knowledge sa scripture. So, and verse 4, who for my life risk in their own necks. Nga na siya diha. Grabe ni sila kakuan. Grabe ni sila ka teamwork kini si Priscilla and Aquila. And makita nato nung kini silang duha, negosyante man ni sila, tent makers. And grabe ang ilang gitabang kay Paul. No? Who, niya na siya, for my life risk their own necks. Niya na siya diha. To whom not only do I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Then, padayon si Paul sa iyang greetings. Also greet the church that is in their house. Greet Epaphras, my beloved, who is the first convert to Christ from Asia. So, kung tanawon ninyo, naa na di ay mga house church. Dinidyo di ay nagsugod ang mga sa Rome. Daghan di ay house church sa Rome. Dili di ay sila gatapok nga kadaghanan sa Rome, no? So nagsugod jud ay ni sila og mga house church. Wala jud sila, wala si tapok-tapok nga kanang big event. Sama nato nga natay big event nga ginatapok ta sa Apubyo sa ilaha dili. Ang ilahang churches is house church. That's why kanang ato ang ginahimo nga mga D group, dynamic group is na-align ni siya sa early church. Na sila meeting from house to house. Greet the church that is in their house. See? And greet Epaphras, my beloved, who is the first convert to the Christ to Christ from Asia. Dili ni siya nga Asia nga diri. Asia Minor. Tawag ani, mao na siya ang Turkey ana. And next is so makita nato diri si Paul, kinaisa-isa niya ang mga people. Kasabot nga ang mark sa isa ka disciple jud sa Ginoo is concern po siya isa-isa, dili lang kanang tibuok simbahan ba, tibuok kanang tibuok gani nga big church. Kung dili makita nimo si Paul na siya concern sa matag isa ba, sa isa lang. And greet Mary, niya na siya diri sa verse 6, who has worked hard for you. Greet Andronicus and Junias, my kinsmen and my fellow prisoners. So, kung makadungog mo kinsmen, igagaw. Ako ninyo? So, igagaw ni Paul si Andronicus o si Junias. Daghan na kay mong mga pangalan diri ba? Kay kung mga mag RW ta, unya i-save na ninyong mga pangalan ani. Pero ayaw po ninyo ni ihatag ni si Andronicus o Junias kay gagaw mo ni Paul. Wala po ko. So, makakuha ra pud mo diri. My kinsmen and my fellow prisoners. Sabi kay ni sila ka diehard, no? Andronicus o Junias, who are outstanding among the apostles. Pwede nimo ni gamiton nga word. Kamo na kay pagka Andronicus. Kay ikaw ang outstanding apostle. Who also were in Christ before me. So nauna ka-born again si Andronicus ug si Junias before kay Paul. Kuha niyo? So kini si Andronicus ug si Junias, they are highly respected. No? And grabe sila ka-faithful sa Ginoo. Greet Ampliatus, my beloved in the Lord. Greet Urbanus, our fellow worker in Christ. And Stachys, my beloved. Greet Apelles, the approved in Christ. Greet those who are of the household of Aristobulus. Sa ato pa, mao ni siya ang ikaduha na pud nga house church sa Rome, kining balay ni Aristobulus. So, next, no, greet Herodion,
Herodion, my kinsman. So igagaw na po ni Paul si Herodion. Greet those who of the household of Narcissus. So another kuan na pod, another house church na pod, who are in the Lord. Kay moingon mga household niya, apil jud ni ang daghan na sila diha nga na born again. So pwede na ni siya nga nahimo pong house church. Household of Narcissus who are in the Lord. Another house church. Pila na to? Tulo na. Greet Tryphaena and Tryphosa, workers in the Lord. Greet Persis, the beloved, who has worked hard in the Lord. Oh, grabe ka hard worker, hindi hard worker, di ay ni si Persis, dili gahi pa trabaho na, hard working. He worked hard. Who has worked hard in the Lord, si Persis. Greet Rufus, a choice man in the Lord, also his mother and mine. So kung tanawon ninyo, ang mama ni Rufus nahimo na pong murag mother ni Paul. Ngano man nawala man ang mother ni Paul tungod man ning gikuan man niya, no? Di ba Jew man siya? Lahi ba ang mga Jew nga uban kay dili man apil ng mama ni Paul. Mo na gi-give up niya si Paul, nawala iyang pagkamama, ang nahimo niyang murag mama is ang mama ni Rufus. Murag kitagod, di mo mag-give up imong pagtuo, bahala kaya. Kung naay mga ginikanan ana, wala na ato ang panagpamilyahay kung mao na imong pagtuo. Unya makita nimo ang mga Jew kay gahi man jud kay patuohon. Mao gani na sa other verse nga nastudihan nato, no, nga grabe ang faithfulness ni Lord. Romans 11 yata to. Sa iyang mga anak ba? Romans 11, Romans 12. Yan, ako sa Romans 11. Oh. Kita nato ba no nga grabe ang iyang faithfulness. Maski unsaon man ang itagyapong paagi ang Ginoo para lang jud maluwas or malawat nilang gospel ang mga Jews. No? So mao na nahitabo kay Paul. Mao na ang iyang nahimong murag mama, ang mama ni Rufus. Next. Great Asyncritus, Phlegon, Hermes. So diri jud ay gikan ang bag nga Hermes, no? Hermes. Na jud ay sa Bible tong mahalon nga bag. Hermes, Patrobas. Oh, kung kinsa pa'y gusto maghimog bag, Hermas, pwede pod, naapoy Hermas. And brethren and the brethren with them. So another house church na pod. There is verse 14. Isa na po ni house church. And the brethren with them. So ato pa, nagtapok din eh. Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympus and all the saints who are with them. So another church na po ni, with them. Pila na to? 6 na, 7. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. So, mao di ani ako na unsa ning holy kiss, Lord. Sige, gi-search na ko ang holy kiss. Mura ni siya gakos nga sincere ba nga paggakos sa matag usa. And na sila biso-biso mo ana. Then nag-warning si Paul. Gi-greet niya, then nag-warn siya. Sa iyang gi-warning, niya na siya. Now I urge you, brethren, keep your eyes on those who cause dissension. So niya na siya, pagbantay ka mo, niya na siya, sa mga tao nga mag-cause og division sa church, and at the same time, hindrances contrary to the teachings which you learned and turn away from them. So grabe no, kuyaw kayo ning instruction ni Paul sa Romans, niya na siya. Nag-warning siya, I urge you, niya na siya. Keep your eye
pagbantay kamo sa mga tao diha sa inyo ang panagtapok nga mag-cause siya og division sa church. And at the same time, hindrances na yung mga tao nga moduol nga makahinder contrary sa teaching nga ginatudlo ni Paul, nga ginatudlo nga tama about kang Kristo. So bantayan ninyo katong mga tao nga mag-cause og division, at the same time mga tao nga muduol kanila or kanato nga nga sukwahi ang ilang itudlo in accordance diri sa gospel. So kini dapat ang bantayan nato no sa atoa. And ang iyang giingkon diha, turn away from them. Di ba nagtudlo man ta nga sabton nato ang matag usa, ilab nato ang church. Pero kung ang isa di ay katao mag-cause siya og division sa church, turn away, talikdan di ang ampat nimo. Mao ni ang instruction ni Paul nga dapat masabtan nato na kung naay tao sa tuwa sa church nga siya na ang naga-cause og division, nagtudlo no naatay bisita tapos sukwahi ang iyang itudlo sa tinudlo sa Bible, or at the same time sukwahi ang itudlo bahin kang Hesukristo o bahin sa gospel, pwede di ay na nimo talikdan. Yes, we are called to love one another, but kung kana nga person mag-cause siya og division sa church, you need to turn away. Naba mo diha? May instruction niya, turn away from them. Oh. So, then, yan na siya diya. Kinsa man ni sila? For such men are slaves, not for our Lord Christ, but of their own appetites. Kinsa daw ning mag-cause of division? Gaisip lang daw ni sila sa ilahang makuha. No? Mao bitaw na nga ga-warn ko aning mga leaders na uban dinhi, wala ko nga no. Pwede magbantay ta sa mga tao nga moduol sa tua dinhi sa church. Ngano man gaisip lang sila sa ilang makuha. Pwede na ay makuha sa inyo nga dinhi nga mga, for example, atong mga single. Oh. Bantayan ni mimong sarili ngano man. Mo na nga kung makapansin pud ko nga mo ni ang iyang intention, gaisip lang siya sa iyang appetite, sa iyang appetite kanang makasatisfy lang sa iyang flesh, makasatisfy sa iyang uwag, at turn away jud ko sa imo ha. Maski ang akong intention sa imo ay tabangan ti ka, pero kung ang imo ang appetite lang ang imo ang una-unaon, and gusto ra nimo nga mura kag og kan ba, wolf in sheep clothing, di ba? Magbinuutan lang ka diri sa simbahan pero gatan-aw di ay ka og mga weak na mga babae dinhi sa sulod, o nagatan-aw di ay ka og mga weak nga kanang mga people dinhi sa sulod, tapos mag-take advantage ka, utangan nimo, tapos pag nakautang na kag dako mohawa na ka, may ana mag-take advantage po ka sa mga babae dinhi nga kung makabintaha ka, hawa na pud ka mga anak gani. So kana ang bantayanan. You turn away. Niya naman siya diha. Turn away from them. So, then iyang gingon diha, kinsa man ni sila nga tao, for such men are slaves, not for our Lord Jesus Christ. Wala ni sila gaisip for the Lord and for the people. Gaisip ra ni sila sa ilang makuha. Kanang moapil din ni sa church kay gusto lang mudako ang negosyo, mga anak gani kanang, for example, nag-networking, kunya daghan kayog mga tao dinhi sa church, tapos moapil sa to ang team kay nakita niya daghan kay kog ma-recruit ani nga magkuan kanang mahimong downline nako. Then unsa man ang imong purpose mo adto karon sa church? You want to satisfy your appetite. Gusto ra kag naay makuha materially, financially,
para masatisfy ang imuhang appetite. So pagbantay daw ta sa mangingon ani. Then iyang ingon diha, and by their smooth and flattering speech. Kini diha ang mga tawhana, mga maayo sila mustorya. At the same time, gagamit sila og flattery. Sa man ang flattery, maayo sila magkuan ba kanang mag bugal kuan kanang bugal-bugal bay tawag ana kanang ulog-ulogan. Oh. Maayo mang ulog-ulog. Kabalo ba mo igsoon wala naggamit si Jesus Christ og flattering nga words, even si Paul. Wala gagamit si Paul og si Jesus Christ og flattery words. Mao na pagbantay kamo sa mga kauban pod nato nga maayo mo ulog-ulog. Kabalo ba mo kanang maayo magulog-ulog, no? Magpabulak-bulak. Nga na. Kana ganing bulak-bulakan ka og storya. Kanang maayuha jud nimo pero dili gud gikan sa iyang kasing-kasing kanang ulog-ulogan na ka maayo mo jamming ana. Oh. Kanang maayo mo jamming dili ga jamming si Jesus Christ pati si Paul. Never jud mo makakita kay Jesus Christ nga nag-use siya og flattery words. Sincere nga appreciation ang ginagamit ni Paul og ni Jesus Christ. That's why kita pod dapat sincere pod ang atong heart, dili ka nang imong jaming-jamingon lang ang mga kauban ninyo og dili lang ka nang ulog-ulogan ninyo ang mga tao nga dili jud sincere. So mao daw ni ang weapon sa enemy kining sweet and flattering nga words. Pagbantay daw ta ani nga mga tao. Kanang palamian ka storya ana. Bantay mo ani. Ngano man gamit daw ni Satanas kining smooth and flattery word kanang maayo mo jamming, maayo mo storya, kanang maayo mo jamming ba? Pagbantay daw ka ani. Nya si Jesus Christ, makita ninyo siya. Niyana siya diha katong sa centurion. Niyana man ang centurion, di ba nga? Dili na ka kailangan mo adto sa balay niya ng centurion. Just say a word. I am a man under authority. Niya na ang centurion kay Jesus Christ. Niya na si Paul, niya na si Jesus Christ nga, wala pa ko kakita sukad og faith nga parehas ni ani. Dili to siya flattery. Dili to siya ulog-ulog. Kung dili, sincere ang iyang pag-appreciate sa centurion. Tama? Kumingon ka nga, no, grabe jud ka ka-prayerful ba, na-amaze ko, ma-appreciate na ko na, tama na. Pero kang ulog-ulogan pa nimo, grabe, tig 12 oras jud siguro ko ga-pray ba. Bangayon ana pagani, grabe ka nang kwan no, kanang palamian pagani nimo, kuyaw kay ni siya ba? Kuyaw kay ni siya muwali ba kay kuan ni kanang kamo mga lalaki no, mao din ako manotice po sa inyo apilo na lang natong mga babae. Kusog kay mo mag-ulog-ulog usahay sa iyong mga kauban. Tanggalon na ninyo ngano man dili nagikan sa Ginoo. Kanang ulog-ulogan pa nimo ng isa ba palamian pa nimo naka-share lang ganing isa kanay pastor kanang kuan i-ready na pud ninyo ni siya dito sa laing patay na pud mga ana tapos ulog-ulogan gani ninyo dili na siya mao. Ngano di i-appreciate nimo grabe jud kuno na mabati na ako na nag-prepare jud ka. Ano nimo? Sincere ba? Sincere ninyo, dili niyo bugal-bugalan. Kay ngano man, weapon din na siya sa yawa. Kanang imuhang bugal-bugalan, at the same time, inyohang kanang palami-lamian og istorya ba? Oh. Dili na, beware, niya na magani diri. Kinsa man ni sila. Oh. Flattery speech. Oh. For such a man, niya na siya diya, their smooth and flattering speech, they deceive the hearts of the unsuspecting. Unsa maning mga unsuspecting? Kaning mga wala na aware ba nga
Murag kani mga pure innocent gani. Oh. Kabalo mo anang dali kay ilaron aning mga maayo mo bugal-bugal, maayo mo palami og istorya. Kinsay dali mailad ani kini mga unsuspecting. Unsa ni mga unsuspecting? Kanang pure og heart ba nga wala sila gaisip og danger, wala sila gaisip nga himuon na nimo, ingana wala pud sila gaisip nga kanang mao imong intention dinhi sa simbahan, moing ana gani nga nga muanhi ka kay para di ay mo mo kuan ka maghatag ka og kanang sa tawag ana membership sa imuhang ah, sa tawag ani kaning networking nya kining mga tao nimo ka istorya murag innocent unsuspecting kanang pure ang ilang heart ba nga wala sila gaisip sa imo gingon ana nga magbinuang ka and mao din ay target ani sa mga people nga mag-cause og division og hindrances sa inyong paglakaw is kaning ang target ani nila is kining mga unsuspecting kaning mga innocent. Nakuha ninyo? Mamayang gingon diya. For such men are slave not of our Lord Jesus Christ but of their own appetites. Oh, wala sila gaisip lang ni sila sa ilang desire, sa ilang flesh, sa ilang lust, sa ilang uwag. And by their smooth and flattering speech, yan na siya sa verse 18, they deceive the hearts of the unsuspecting. Oh. So, kinsa ni mga unsuspecting? Kining mga inosente, kining mga mga wala gaisip, ngayon ana di ang motibo nimo nganong naa ka diri sa simbahan. Kay sila, kining mga unsuspecting is wala kuan lang gyud sila kanang sincere ba sila sa church. Unya kining mga wolf in sheep clothing nga nga moanhi, mao ni ang ilang tirahon kining mga unsuspecting. Kanang wala ra ka kabantay ba? Tapos mao di ay na ang iyang ginaplano na mo ana. So mao na kita magbantay ta. Mao man yang gingon. Dire. Be watchful. Ani nila, 'di ba? Keep your eyes. Hmm. Mao na nga tan-awon nimo. Kamo pod pagbantay pod mo. Kung nanay na bilong diri sa ato ang team, nga tan-aw nimo mag-cause og division, ikuan, istoryahon minimo or istoryahon nato. Ano man kay murag lahi na lang yung ginatudlo ani niya pastor. Di naman Kristo ang ginatudlo ani. Uy. So kung kana ang iyang kuan, ang iyang plastada, pastor lahi na lagi ang tirada ani niya. Oh, lahi na lagi ko kagi ni siya. Hmm. So kana ang ato ang i-deal diretso. Kano man, imagine na nimo, pasagda na nimo, bungkag pati ang mga bag-o. Hmm. So nag-warning ang Ginoo ba? Nag-warning siya through Paul nga naa jud ay mga mga people nga moabot sa church nga mag-cause of division and ang iyang tirahon kini mga unsuspecting kanang murag wala lang sa imo ha tapos bigla na lang kanilang tungkubon diha no so dayon ta again stay away niya na siya diha yes we must love one another but if kung ikaw nga tao mag-cause nag division you stay away we stay away from you niya na so unsa pa ang mga mabantayan nato nga nagaisip lang sila silang appetite kanang moabot sa simbahan muwali nya kolektahan ta og kwarta pagbantay jud mo ana isa na ka mark nga dili jud na siya maayo ngano man kolektahon ka inigwali di na namaw then sabtan na ninyo mga lalaki pod di kaya nato ang flattery words ayaw kay mo palabi og palami kaya sa pod gaana ra pud ka nya naanad mo ba sa mga lalaki ra ninyo gamit tapos sunod babae na pod palami-lamian ninyo
Hmm. Di ba? Even si Kwan, katong si gingon ni Jesus Christ kay Nathaniel, di ba? Na he is ni ana si Nathaniel, ni ana si Jesus Christ kay Nathaniel nga in whom there is no hypocrisy. Wala jud hypocrisy aning tawana. Yan siya. Walay deceit ani niya. So sincere ang pag-appreciate ni Jesus Christ kay Nathaniel. Sincere ang pag-appreciate ni Jesus Christ dito sa centurion. Wala niya giulog-ulugan, wala niya gipalamian. Tinud-anay ning iyang ginasulti. That's why kita po dapat sincere po ta sa atong ginasulti. Dili ta magpalami-lami ba kanang magulog-ulog sa matag usa. So kining mga tawhana po nag-desire sila sa ilang own gain, not for the souls. Bantay mo ana. Dili sila after kaning mga tawhana, dili sila after sa kabag-uhan sa matag usa, kun dili nagaisip lang sa ilang makuha. So in contrast, verse 19, for the report of your obedience has reached to all. Therefore, I am rejoicing over you, but I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. Oh. So na-report silang obedience sa Ginoo. Then niana siya diha, I want you to be wise in what is good and innocent what is evil. Unsa may pasabot ani? Kailangan i-exercise daw nato ang ato ang mind in discovering what is good. Be wise in what is good. Pasabot nga, kung naaman kay kabisihan, exercise ang imong isip in discovering what is good. So, kung nakadungog ka, o maayo nga binuhatan, i-discover na nimo giunsa ka ni nila. Kana dapat. Like for example, kung nakakita ka nga daghan nga bag-o sa iyang church, giunsa na nila i-discover na nimo. For example, ang imong silingan daghan siya na bless nga mga people. Giunsa na niya. So, kana diay imong kabisihan, discover on anything that is good. Mao diay dapat na ang ipuno nimo sa imong isip, mag-discover daw ta unsa man ang dapat pa nimo maayo nga mahimo. Mao gani na gibisaya nako. Di ba sa Hebrews 10 verse 24, akong gibisaya ning Hebrews 10 verse 24, mag-cross reference ta. Og paningkamutan ta nga mapukaw ang pagbati sa kada usa nga mahigugma sa iyang isig katawo og maghimog maayo. Mao di ay ni paningkamutan nato. Labaw pa sa imo ang pagpaningkamot og kwarta, ang imo daw paningkamutan is maghimo kag maayo. Naba mo diya? Hebrews 10:24. And pag-abot po sa sa evil sa yawa, no? Ana siya diya. Di ba niya na siya? And I want you to be wise on what is good. I-discover nimo unsa may mga dapat nga maayo. Pero innocent ka dapat in what is evil. Pasabot nga ayaw hatagig panahon nga i-discover ang evil. Naba mo diya? Wala, ayaw na nimo ka nang hatagan og time nga basahon pa na nimo. For example lang ha, dapat inosente ka dapat kung evil na siya. For example, kanihilig man yun ta ni Marites no. So, kung makakita ka o ka ng gi-rape sa Facebook, ayaw na hatagi og panahon nga basahon pa nimo giunsa ang pag-rape. Ngano man, nanad manggudta nga hala naunsa ka ni gi-rape ni siya tapos gitalian may ana tapos gitalian siya pagtalian niya gidala siya sa masagbutan may aning ana. So kung nanghatag ka og time nga basahon nimo ni makapulyot daw na sa ato ang mind. That's why niya na siya be innocent towards evil. So ako man gud una mahilig ko kanang mag-discover anang mga criminal nga kwan ba kana ganing mga crimes
kanang mga crimes, magtanaw ko ana sa crime scene investigation, giunsa niya pagpatay. Ang akong utok nagdagan dito giunsa ka to pagpatay niya. Kung naghan kay ka ginaisip nga mga dili maayo nga tungod sa imong gitan-aw. Even sa imong gitan-aw sa teleserye, kung kabalo ka nga evil na, you need to be innocent on what is evil. Niya na siya diya. Ayaw jud hatag og time nga mapuno ang imuang mind sa evil. For example, nagtanaw ka unsaon na kanang nagtanaw kag teleserye about sa pangabit. So kabalo ka nga evil ang pangabit, pastor gusto ra man ako matun-an kanang unsa ang kwan. Unya kung napuno ka ana nga story about sa kapangabit, magtingala ka, dali ra ka magduda sa imong asawa, magdali ra ka magduda sa imong bana, nganuman evil ang sulod sa imong isip. That's why ang goal nimo karon mainosente daw ta sa evil. Mao may gingon ni Paul, be wise to learn good but be innocent towards evil. Nasabtan ba nato? Kung kabalo ka nga istorya ani kuan no? Para sa anak karon, nanapod ni si Maris Racal og si ambot kinsa nang iyahang kuan napod karon. Kinsa may nabisi og Zoom sa inyo no kay daghan baya og pag mata na ako sa buntag, tan-aw na ako sa Facebook ang mga friend ni Mrs. Tuara. Nganong gibilar-bilar man ko nimo Maris, ana na pud sila kay ngana. So mga chismis ba kung giunsa nag-unsa na pud sila mga ingon ana gani. So kung ikaw chismosa jud ka nya gusto kag evil ang sulod sa imong utok, makuan jud ka kanang ma sitaw kani matagan nimo siya time ba nga i-discover kana nga evil nga ilang gihimo. So be innocent towards evil niya na siya diya. Ayaw jud og effort. Inosente ka dapat. Ayaw og effort nga i-discover ang evil. Be innocent na siya diya. But be wise. Pasabot, studyhan nimo, you learn kung unsa ang maghimog maayo. Amen? Amo mo diya? No? Kaya ang uban, grabe mo mang download og kanang mga movies nga imo-imo. Ana, magtingala ka, ikaw pud imo-imo na pud kapud. Oh. Mag-download ka og movie about kanang kanang mga evil. Oh. Magtingala ka. Na kuan akong asawa tong una, makita ninyo nga magsige mahilig siya magtanaw gurur-hurur. Tapos napuno naghurur ang iyang utok. Muadto lang sa CR pukawon pa kaniya lami na kay kagtulog kay muadto ra sa CR kay basig nay ungo nga ana ba. Asa nagikan? Tungod sa gipuno nimo ang imong mind sa evil. Mo na ni ana si Paul diri, be innocent to evil and be wise on doing what is good. Kana imong kabisiyan. Oh. Makita bitaw na ninyo. Kamo nga mga bana nga magsigi og tanaw-tanaw og kanang mga katanaw teleserye, tanaw mo og kwan. Magsige ra magduda-duda na sa imong asawa. Oh. Dudahan na ninyo tanan lang lihok sa inyong asawa. Ngano man napunog evil ang imong isip. So right now, tanggalan na siya, punuon na nimo karon og unsay makahimog maayo. Ngano diay mag-isip di ka o mag-search ka karon sa Facebook be. Unsaon pagka-in love sa kong bana pa sa akong asawa sa kuha. Naman ni mga tip na siya. Bitbitan nimo siya og lechon manok pauli sa balay. Hatagan nimo na siya og kanang juice ba? Mayana, anything na gift. Ma-in love dili nga kanang kabuang ang naa sa imong isip. Oh. Di ba ka na dapat imong i-discover? Dili nga ga, isip ra ka. Asa na ka? Oh, yan. Nguli na ka? Oh. Sige daw, video call daw ta, tanawon na to. Oh. Luoy po din tawon imong asawa, video po din tawon siya maski nang laba o nang luto sa balay. Murag gi-record na nimo ba? Pastorya ako si mama be. Ano po to ara? Pila ka oras mo na kuan tungod anang kabuang sa imong isip. Oh. So kana
Unsaon? Punuon nato atong utok og good. Unsa may dapat na ako ang ikaayo nga himuon, mao na imong ipuno. Tapos inosente ka sa walay pulos nga yawan-on nga kinabuhi. Kana inosente ka dapat ana. Amen? So, para dili mapulyot ang ato ang mind. Hmm. Even kanang kwan, mao gani na ako maglikay pud ko anang, for example, nagpa-counsel. Kunya, nay tabo sa ilaha. Dili na ko ana. For example, nay magpa-counsel na fall sa sexual immorality, ana. Dili na ko ana mangutana sa akong gina-counsel. Giunsa day ka? Mao ni siya gihubuan ko ani niya diri, dili ko mangutana ingon ana ngano man, dili ko mosugot nga mapulyot ako ang mind sa ilang gihimo nga sala. So, imbes nga makumpisal ka sa ako sa inyong gihimong duha nga sala, detalye, idetalye sa Ginoo dili sa ako. Ngano man, ang gingon sa Bible, be innocent to evil. Kung evil man ang inyong gihimo duha, oh, then i-confess na nimo sa Ginoo, ug dili na ko mangutana ang nagdetalye ninyo. Ngano man, mag-imagine man ka ana, ma-register sa imong mind, mapulyot na nimo imong mind. Nakuha ninyo? Kaya ang uban kay detalyahon man. Ingon na ni mga pastor. Mao gani ito nga na one time katong amuang kauban dinhi sa balay no na nailabtan niya tong amuang helper ba. So, muy ana ka, ano siya tong una? Ano siya katong niya minor de edad to siya. 5 years na mo kauban dinhi sa balay. Ano ko ba? Tapos ni ana siya nga, gilabtan ko ani ni Kwan ba? Ni yung kauban. Ana siya dali. So, mo ba? Ano ko siya? Ano ko ni mutang? Ano ko sa ano ko? Pag-pray ko, sige ko ask wisdom kay Lord. Pan. So, ang sipyat pod na ako ato, nakapangutan na ko ba nga, kapila din na naitabo. Anak ko ba? Nausap pagkabuntag na po diya. Anak siya. Sa ato pag gusto po din niya. Murag ana ba nga. Murag sa ako po. Murag mag-create o glass sa imo ha. Kaya nga naman. Gusto mo po din mo ni. Kaya kung rape ni siya, kita katingog. Tapos, the same time, ikaw pa'y ganahan. Dapat nangatok na kadayon ba? Ana. So, mahingan ana gani nga. Never na ka dapat mangayo pa og ka ng mga details sa ilang gihimo. Kaya nga naman, mag-create og ka ng dili maayos sa imong isip. So, kung evil ang imong gihimo, you surrender it to the Lord. Kaya ako itong una, hilig kay ko magkuhan ka ng giunsa ninyo pagpatay. Ni ana gani, gigunitan sa duha pastor, unya, gidunggab na ako, may ana. So, kato na, register na po sa imong mind, katong ilang gihimo. Kaya mag-imagine man ka sa ilang gihimo, na puno nag-evil imong thoughts. Kana di ay dapat nato himuon karon, which is gitudloan na sa Ginoo karon, nga be innocent sa evil. Ayaw jud ka og entertain og evil thoughts. Maski istorya lang nila, ayaw nag-entertain ana. Be innocent to evil and be wise on doing what is good. Amen, nasabtan nato. Kaya sa ato atong una, kung nailitis nga mga skandal kining artista, naamoy link, mangayog link. Diba? Naamoy link. Oh. Mangayog kag link, di unsa ni tabo, napulyot na imong mind. Oh. Naamoy video. Ang isa na ako kahiligan tong una is kanang na ako'y website nga ginatan-aw kanang magputol og ulo gani kana ISIS. Kanang mga ISIS magputol og ulo na ako'y website ana tong una tong wala pa ako na born again. Kana ko magtanaw aning mga naputlan og ulo ana amot kanang kana ko kabayolente ba before. Punog evil akong thoughts. Grasya ra jud ni sa Ginoo ba. Which is ang Ginoo ginakambyoan niya og good. Karon nga na born again na mo, born again na ta,
mabisi ka dapat og puno og good sa imong isip para mag-manifest ka na nga goodness tanan sa imuha ba. Good man na nga to ang Ginoo. Pero ang imuha bayang mind, mag-collect baya na siya og information. Mag-collect baya na siya og mga thoughts. So kung dili na siya maayo punuon na nimo, mao gani nga katong nag-attend ko og seminar sa CCF sa Manila. Unsaon daw nato pagpapa sa mga porno nga nakaregister sa mga mind sa bata? Ikuyog-kuyogon daw nato na sila sa bukid, sa dagat. Hatagan daw na nimo sila og mga memories nga good. Para ang good daw permanente ang musapaw atong mga bad nila nga mga skandal o porno nga nadawat. Dapat ingunana daw ang imuhang himuon. Dili nga kanang pasagdan ra na nimo. Kay imagine nimo kung pila ka pornography ang na-receive ani nila, then tingala ka polluted ang ilang mind, na gubot kay ng bata. So we need nga mapuno ni siya sa good nga memories. Kauban nimo imong pamilya, ana punuon na nimo. Magkuan ka, di ba? Kung makadto ka sa isa ka lugar, daghan kay kag maisip. Gwapo lagi kaayo ning bukid, gwapo lagi kayo ning dagat, gwapo ning corals, ana. Mao tay mga isip na nimo. Dili na katong mga bad ang mabutang sa imong isip. Kay ang good man ang mag-overpower sa bad. Amen? So ayun na ninyo ko na nga mga parents nga makasabay inyong mga anak. Kay ngano man, especially na ana sila yung mga hugaw nga mga nasa isip, you fill them with good. Next. Then, nanay siya diha, the God of peace, verse 20, be wise on what is good and innocent on what is evil. So, mao jud ni atong focus. We need to think ways on how you become pure and live what is evil and avoid it. So, do not look for ways na mapulot atong mind. So, kung love daw nimo ni, nga you hate what is evil, innocent ka what is evil, and niya na siya diha, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Power kaayo. Mao ni ang ultimate purpose sa gospel. Tanan natong gidiscuss gikan sa Romans 1, padulong karon sa Romans 16, which is the last chapter. Ang ultimate purpose sa gospel is mao ni, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Nakita nga mga anak sa Ginoo, ang yawa wala na sa dapat sa tong isip. Ang yawa naa sa tuang tiilan. Tama mo diha? Pero dili ni mahitabo kung ikaw love gyapon nimo ang evil og dili ka innocent what is evil, and at the same time wala ka gaisip in doing what is good. Kay before ni nabutang nga verse, mao mo na yang gingon, you love, be wise in doing what is good and innocent to evil. Then ang promise, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of Lord Jesus Christ be with you. So kung wala jud kay peace sa imong heart, kay tungod kay na kay sala, you like evil, God cannot crush Satan under your feet. Kay niya naman siya diri, the God of peace will soon crush Satan. Sa ato pa, kinsa man ang mo crush kay Satan? Si God. Pero kung dili ka at peace sa Ginoo, na kay sala ginahimo, dili ma-crush ni God si Satan under your feet. Nakuha na to? So, same po na if you're not at peace with other brethren. Kay ang Romans 11, I think 14, 15, di ba? Ang Romans 14 to 15 is
unity among the brethren, be at peace with every other believer. Oh. Kung wala kay peace sa ilahapod sa matag usa sa ato dinhi sa church, dili pod ma-crush ni God si Satan under our feet. But remind ta mo dinhi sa final na sa gospel, si Satan baya is under na sa tuang feet. Ngano man, one naman ta sa Ginoo, which is ang Ginoo ang head. And we are the body. Asa man nabilong di ay ang tiil? Sa body. Tama? Nakakonect siya sa body. So, kinsa man ang body ni Lord? Kita. So, asa na karon si Satanas? Wala na dapat si Satanas sa tong ulo. Kung dili, si Satanas, naa na siya under our feet. Nasabtan ba nato? O ganina nga ang cross jud no si Satan defeated na jud siya sa cross. Ang power ni Satan no nakuha na jud siya, na strip off na siya from the cross. And kung tanawan ninyo sa 1 John 3 verse 5 to 8 nga si Jesus Christ was manifested to take away our sins and to destroy the work of Satan. So dapat dili na siya mangulo sa imong isip. So naami ginaministeran for 2 days na. Kabalo ko mahimo jud ta siyang victorious. Pero na isa na mo ginadil. Kailangan niya ma-at-peace sa Ginoo. Ngano man, basin naa siya unforgiveness pa mo to mo ginadil. Kay dili jud ma-crush ni God si Satan under his feet. Kung dili ka at peace sa Ginoo. Pasabot kung na kay offense ba, dili ka magpasaylo. Unya mangutana mi, naa ba kay mga offense? Naa ba kay gikalagutan? Nothing. Ana raman. Pero makita nako, the more duha man ka spirit, no? Makita nimo ang good, makita nimo ang bad. Tapos mo kalitrag. Ana siya suko siya na siya kasukan nga tao na pod. Tapos lain na pod niyang katrabaho, ana na pod. There's something ba niya dili man siya mutugan. So unsa may mo namo? We pray, we apply the blood of Jesus, we declare ma-confuse. We conducted deliverance, pero dili man ka ma-set free kung naa kay stronghold. God cannot forgive you if you will not forgive. Klaro man kayo. God will not hear our prayers if you cannot forgive others. If there's unforgiveness sa atong heart, dili jud madunggan atong prayer. So kailangan sa ka ma-at-peace sa Ginoo. Ma-at-peace sa imong brethren para si Satanas i-crush ni God under our feet. So ana ko no nga may useless lang nga dili baya ako maminaw sa kwan. Maminaw sa istorya sa Yawa sama ni Jesus Christ. Kay ang Yawa, di ba siya, ikaw, ano siya, you are the Son of God. Sa iyo ni Jesus, stop, quiet, mga na Jesus Christ. Kaya nga naman, maski unsaon ni mag-minister sa Yawa, di yun na maminaw. So, ang pinaka-the best, ana, you forgive, you release blessing, and confused pa man gamay. So, kinsa may mulihok, ana, ang Holy Spirit ang mulihok. I pray, we pray, Lord, we cancel every confusion, every depression, every offense sa iyang heart. Have your way, let your will be done. Let your blood will cleanse him, purify him. Holy Spirit. Kaya makatawag pa man siya Holy Spirit. Oh. So kana ba nga, we need to be at peace to God kung nakakay mga hidden nga sin, nakakay ginatago-taguan, you need to be at peace to God. And you need to be at peace with your brethren. Dili ka dapat magdumot, kay ano man, layo kay ka maabtan sama ato. Una ka mo nga naay mga pagdumot, na may mga kaaway, asawa, bana, you forgive.
Unsa may mahatag ninyo kung dili mo forgive? Yung saon nato pagdala og peace nga ikaw dili ka settle sa imong heart. Oh. So kailangan jud kita mauna. Amen. So ang cross wala lang niya gitok away ang atong sins, but of course gitanggal pa niya ang power ni Satanas. Mao na si Satanas karon naa na siya sa atong tiilan. Makras ra na nimo kay ang Ginoo is a God of peace kung at peace ka kay Lord. Wala kay ginataguan ba? Wala kay gikadumtan. Mura gamay naman lang to, gamay na lang jud, pero kailangan lang niya. Ito nagdala mi sa iyang partner kagabi kay basig na siya hinanakit or unsa ba. Storya. Mas lahi na ang iyang itsura, kalma na second day. Pero naagyapon. Kalitrag ambak, ana. Tapos ipastorya na mo sila magpartner basig na ay mga offense. At least masigurado nga wala offense. Pabili niyang partner nga kailangan matok sa nila. That's good. Magpabilin sa kadiya. Magtok mo na ami kagabi. So, kana ba importante nga ma-at-peace ka sa Ginoo. Mao na kamo nga mga mag-asawa, at peace always kay Lord. Magpasaylo mo. You forgive ang imong husband, naman na imperfection. Mo may goal sa gospel. Sabton nimo ang maturity sa matag usa. Be one with your brethren. Lailahi yun na silang maturity. Unya kung iparehas na nimog maturity, wala ka kasabot sa gospel. Oh. So mao ni karon ang gusto ni Lord. Nga ang victory mas establish jud sa matag usa nga church. Dili lang sa kapasayloan, sa sala, wala lang ta na justify. But of course, mag-manifest dapat sa toa nga kita. No? Si Satan is under na our feet, wala na sa ato ang isip. Kaya nga naman, mao ni may ultimate purpose sa gospel, victorious ta. Si Satanas na sa atong tiilan, di na ka madlok, ano si Satanas? Mao to na ami ginaminister ang kagabi. Mag-wild siya. Syagitan bitaw na ako. Nilom. Ano man, di man ka pwede. Ikaw, servant ka sa Ginoo, syagit-syagitan ka siyawa. Hilom siya, ana siya. Ano man, ma-discern na nimo, dili ka pwede nga, oh, kuan manggod, ang Ginoo, maana na ka. Yung minaw yawa na. Sa may mong gusto, bago ka dili. Ana ka niya. Aw, kuan. Gusto ka ganahan mi diri wala. Aw, mana man na siya. Pero kung mag-imong luya-luyahon pa na nimo, kay nagadil mo kag espiritu. Hmm. Pero kung kabalo ka nga walay offense, normal lang sa ni Arlex. Oh. Pwede na ako ni lumoy-lumoyan og storya sige Lex, ilab ni mo na si Yen Lex. Pasaylo lang Lex, ay nga na okay lang na. Kuan na siya. Rin na si istoryahan ana, pero kung demonize na gani na, cast out na nimo, imuhan na supuhon kay you're dealing with that spirit nga naga-control sa iya ba. Kulit naman siya katawa. Katawa rag kalit. Jud na pa jud. Kailangan jud ni maset free. Ano nga nagapangayo po mig wisdom kay Lord. Ga-learn pud ko aning mga yunani. Kanang mga makuan ba. Ang pinaka jud ako jud dili jud na ko nalungan is ang offense jud. Offense jud na nganong makuan ni siya nay control ang enemy sa iya. Nganong nakasulod offense ra jud kanang mangluod. Mo na nga kung malahi na gani kag isip, malahi nagdagan sa imong utok, malahi na imong batasan, naa jud kay gigunitan nga offense. Offense jud na permanente. Mo na akong ginadil sa iya, bahala na libot-libuton ko nimo naa pa ba kay di maayo nga kwan ibati. Wala man sa akong trabaho. Pero magawa sa iyang trabaho,
nga di ani mo gawas siyang baba, dili gyud nimo malimod, ma-expose jud ka ba ana. So kani karon nga dapat ma-establish ta as a church nga si Satanas under na sa tuong feet. Nga kita, no, maski gamay lang ta, pero kita nga mga church, ang kita nga church is nag-operate na ta ani ba? Ikaw na justified na ka, 'di ba? Mo man na ang Romans first a few chapters sa Romans, kita na justify na ta, na natay victory over sin, sanctify na ta. Kita nimo nga ang Ginoo sovereign na sa tuwa, siya nang naing control sa tanan. Then grabe ang iyang faithfulness sa tuwa. Kita man na ninyo. Then na-discuss na po nato ang unity among all the believers, oneness of the believers. You need to accept one another, di ba? Sa verse 14 and 15, chapter 14 and 15. Then finally, mo ni ang pinaka-final, Satan is crushed under our feet. Mo ni katibukan sa tibok gospel. Saylo ta sa itong mga sala. Nahimo tang one with Christ, na ang iyang righteousness na credit sa tuwa. Kita na nimo. Naapang power sa Holy Spirit sa tuwa. Para mahimo tang dili na ta bounded with the law, but bounded ta with the law of spirit, life in the spirit. Dili na bounded with the law sa doctrine. So makita na nimo kung kana nasabtan na nimo tanan, then kana nga church dapat ang magmanifest. Every time nga makakonect ka sa ubang tao, ma-share nimo gospel. Awata si Jesucristo sa imong kinabuhi. Mawala tanan ang imuhang sala gikan sa una. And dili lang kana, pwede pa ka mahimong liwat niya. Kinang Holy Spirit sa imuhang kinabuhi nga motabang sa iya, sa imuhang. So, dayon ta sa nataka kaniya sa verse 20, the God of peace will soon crush Satan under our feet. Natay cross-reference dire sa Ephesians 1 verse 22. Diba sa Ephesians 1, we are the church and His body, tama? Pag-abot diri sa verse 22 and 23, He put all things in subjection under His feet, tama? And gave Him as a head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So, kinsa ang head? Si Jesus Christ, tama? Ephesians 1 verse 22 to 23. So, asa naman karon nabilong ang feet? Sa body, tama? Kinsa ang body karon? Kita, nga church. Kinsa man under sa iyang subjection? Si Satanas under our feet, tama? Head man nato ang Ginoo. Part man ta sa body. Asa karon nabutang si Satanas, wala na sa tong ulo, dito na sa tiil. That's why dili na kadapat madimon possess. Dili na kadapat magpadayon pa ka sa sala ngano man si Satanas wala na siya influence sa imuha. Naa na sa imong tiilan. Kaya na nimo i-overcome with the help of God. Amen? Then, dayon ta, Romans 16 verse 21. So, sa may dapat nimo himon di ay sa Romans 16 verse 20, just surrender to Him as a head. And the grace of our Lord Jesus be with you. Muna akong ginaingon sa iya kagabi, katawa mo ginaministeran. Pangayog tabang sa Holy Spirit. I-surrender, forgive kung na kay mga people, just release it to the Lord. Mastoryan pa man. Pero, you surrender. You ask the Lord for help. Nga naman, siya man ang head. Kita ang body. Nako na to. In verse 21, Timothy,
my fellow worker, greets you. And so do Lucius and Jason and Sopitar, Susi Pater, my kinsman, mga gigagaw na po niya. Kaya mga pangalan, no? Daghan jud ay si Paul, na-learn ako din rin sa Romans 16, daghan kay siya igagaw nga na born again. Mao na nga, ang goal nato, ang ato ang mga igagaw, mga born again po tanan. Imagine mo, Lucius, Jason, and Sosipater, my kinsmen, yan na siya, sa ato pa, relatives niya, na born again po. Gaius, host to me and to the whole church, greets you. Erastus, the city treasurer, greets you. And Quartus, the brother. So makita ninyo, si Gaius, siya ang naging host sa whole church. And niya na siya diya, Erastus, the city treasurer, greets you. So, naayos sila yung mga naborn again nga mga government employees, mga adunahan. The grace of our Lord Jesus Christ to be with you all. Amen. In verse 24. In verse 25, now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which has been kept secret for long ages past. Nga ningon man diri si Paul nga may gospel. Yan na siya diri. Now to him who is able to establish you according to my gospel naman noon. Makaingon ka nga to my gospel kung na-experience jud nimo ang gospel. So pwede din nimo ingon nga to my gospel. Kung ikaw igikinabuhi na nimo ang gospel. Naba mo diha? So, once nga na-experience na nimo ang gospel, you can share your gospel to others. Oh. So, kana nga good news nga nadawat nimo, na-experience nimo, nga si Satan is under your feet, na-justify na ka, na nang wala na ka na minyo sa law, but you are one with the law and the spirit ni Christ, dili na ka legalistic, na-love nimo ang mga fellow brethren, na-understand nimo ang differences sa mga matag-usa, nga ilahi diag maturity ang matag-usa, then the God of peace will crush Satan under your feet, then ma-share na nimo imong gospel. Mao na good news, mao ni natabo sa kuang nga si Kristo nga akong gidawat, napasaylo ko niya. So pwede din nimo ma-share, makaingon ka nga to my gospel sama ni Paul. Ngano man na-experience man niya ang gospel. Oh. So pwede nimo i-share ka ng imong gospel nga na-experience diya ng Kristo. Amen. Then yan na siya diya. According to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past. Kini di ay gospel na himo ning mystery sa mga old man of God. Wala nila ni na-experience kining gospel. Wala sila ka-experience of justification. No? It was hidden kay Elijah, kay Moses, kay Elisha, Daniel. No? Nahimo daw ning secret sa ilaha, long ages past. Niya naman siya dito sa verse 25. Wala ni na-explain sa ilaha nga they can live like Christ. Nga ang nga partakers sila sa nature sa Ginoo, wala ni nila na-experience. Oh. Na pwede day ka mo bless sa imong enemy. Nga pwede day ta ma-unite as body ni Christ. Na pwede day ka magpuyo in accordance sa leading sa Holy Spirit, na himo ning mystery sa mga old. Nga pwede di ay makrush nimo si Satan under your feet. Makrush ni God si Satan under your feet.
So sa Old Testament walay account sa Bible nga isa ka tao gikras niya sa Satan under his feet. Walay account ana. Ang mga account sa Bible is giaway niya ang mga Palestines, giaway niya ang si tawag ani kanang Hittites, mga anak, kanang mga Jebusites, mga anak. So, mo ni mga account dito, away physical ba? Away physically. Pero walay account sa Bible nga niingon diha nga si Elisha gitamakan niya ang yawa, nakig-away siya sa yawa. Walay account sa Bible nga nakig-away siya sa yawa. Wala. Kung dili, ang away nila is kanang mga physical. That's why karon dili na nimo kailangan makig-away si mong asawa, ubana. Ngano man, ang imuha na lang awayon ang Satanas nga gahunghong ng sa imong asawa o sa bana. For example, kana dili magpasaylo, dili man na sa Ginoo. Mo na karon ang imo ang ipakrush sa Ginoo. Lord, i-crush daw nimo. Surrender na ako sa imo akong pride. Ikaw mo crush ani Lord. Dili nga magpaabot pa mo mag-away mong duha kuan mo ana dili. Ang imuang battle karon na is dili na kanang physical kung dili spiritual. Kay si Satanas na daw sa tiilan nimo. Unsaon na nimo? I-surrender nimo. For example, na kay problem with lust. Lord, kini nga last wala na ni dapat sa akong isip. Nanay sa akong tiilan. I ask you, I surrender sa imo nga i-crush nimo ni siya. Kay ikaw may mo crush ani Lord. Tama? For example, na kay pride. Lord, sorry kayo na ako'y pride. Dugay ko kumakapasaylo. Ako ni surrender sa imo, Lord. I-crush nimo ning pride sa kuha. Kay God will crush Satan. Si God ang mo crush kay Satan under our feet. Pero dapat ikaw mutuo ka nga si Satanas, wala na siya sa imong isip, na siya sa imong tilan. So, kung naamoy pagbangi, mag-asawa, magbana, dili ni mo kaaway, kana nga physically. Surrender sa Ginoo. Lord, kining spirit nga ga-disunite sa mua ba? Ako daw ni i-surrender sa imo, Lord Bay. I-crush daw ni siya nga ning naana sa kong tiilan. Nganong mingon man ko nga naa sa kong tiilan? Dili na ka dapat, ana, control. Ikaw na i-control. Tamakan man nimo. Ano no? Mura kag ni tamak og ahas ba? Halas ba? Diba ni ana siya dito sa Bible sa Old Testament? Nga soon, ang anak sa woman will crush the head of the serpent. Tama? Under the feet. Kinsa man na karon? Si Jesus Christ. Ang ni-crush anak niya. Tama? Pinaagi sa cross. Karon kay nahimo naman tang body, gibutang ka na nga pag nga yawa sa atuan ng tiilan. Wala na siya power ang yawa. Wala na dapat na sa imong isip. Dili na ka dapat niya kontrolado. Mo na nga dali na ka maka-overcome. Kung naakaana nga mindset karon, Lord, sa ato pa kini akong struggle, wala na ni. Ikaw mo crush ani Lord, nani ni sa akong tiilan. Amen. Dili na ako kontrolado sa offense. Ako ni surrender sa imo, Lord. I-crush siya. Magtingala ka maski unsaon nimo pagdumot sa imong asawa, sa imong bana. Magaan lang kalit mura nimo nalimtan tanan niyang nahimong sala. Tuo mo ana. Di ba maski unsaon ninyo kalagot sa inyong bana o asawa, dili na mangibabaw ang inyong kalagot, nay maglagot duha ka adlaw, di ba Jerlyn? No, nay duha ka adlaw maglagot, tulo ka adlaw. Pero magtingala ka mawala. Mangibabaw jud ang light ni Lord, mangibabaw ang love ni Lord. Ngano man, wala na sa imong isip Satanas, naa sa tiilan. Pwede ra na mo pop up sa imo ha. So magtingala ka,
Mayunite gyapon mo mag-asawa nganuman because wala na siya sa inyong uluhan, na siya sa inyong tiilan. Mauna ang ultimate purpose sa gospel nga mahimo kang victorious. Amen? Tama mo diya? So, but now, yan na siya diya, verse 26, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, mao ni ang gospel karon nagmanifest na sa ato tung una mystery lang sa ilaha, tama, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all nations, leading to the obedience of faith. Kuya, no? Kining gospel, nag-lead siya into obedience of faith. Dili lang obedience. Sa chapter 1 verse 5, na bracket baya ang katibukan sa gospel sa obedience of faith. And there is a last verse, ay last chapter sa verse 16. Sa chapter 1, obedience of faith. And sa chapter 16, obedience of faith. Kung sa may pasabot ani, sa Old Testament manggod, obedience lang sa law. Obedience kon ba, religious ba nga pag-obey sa law. Ang gospel mag-lead sa imo into obedience of faith. Pasabot ana nga nag-trust ka sa Ginoo, na ang iyang mga commands is para ikaayo nimo, kanang obedience of faith. Nga nagadepend ka sa Ginoo, nga manghatag yun siya og grasya, manghatag siya og help, manghatag siya og strength. Para asa? Para ma-obey nimo ang iyang command. Tung una, obedience lang. Ala, bounded sila sa law. Dili nimo himuon. Dili nimo himuon. Karon, ang gospel mag-lead sa imo into obedience of faith. Pasabot nga dili na legalistic ang imong pag-obey sa command sa Ginoo, but naa pa siya help para ma-fulfill nimo ang obedience nimo sa command ni Lord. Amen. And verse 27, last verse, the only wise God, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. So now, kung nakasabot na ka, ani tanan sa tibuk gospel, no nga, di ba sa Romans chapter 1 verse chapter 1, 2, 3 verse 5 nga na-justify sa atong sins, nga kung ikaw humble down ka, mangayo ka og kapasayloan sa Ginoo, then magtingala ka pasayloon jud ta. Tawaton nimo si Jesucristo. Then of course dili lang kutob diha na atay victory over sins. Chapter 6. Then of course sa chapter 8 nga naatay sanctification, pasabot nga while buhi pa ka, you will be sanctified para mahimo tang liwat sa Ginoo. Pinaagi sa balaang espiritu, no? Then of course, masabtan nato sa chapter 9 ang sovereignty sa Ginoo nga siya yung in control sa tanan. Ay nagkadlok sa yawa, ang Ginoo na control sa tanan. And of course, ang iyang faithfulness sa tuwa, even sa mga Jew nga wala pa kadawat sa gospel. Then makita po ninyo nga ang gospel is ma-unite ta dapat tanan, unity among all the believers, nga mas kilailahi ta og mga practices na in returns and with regard sa non-essential doctrines, samaan ng mga prayer, fasting, sa mga dili mo kaon og baboy, ana, what you eat, what you drink, na siya diha. Dapat ma-unite ta ana, lahi man tag pagtuo bahin ana, basta isa ra to pagtuo diha kang Kristo. And ma-unite ta dapat ana, no, nga lahi man tag mga hymnal ba sa mga churches, lahi sila the way mo lead sa worship song, lahi pud ang ilang gift, healing man na sila. So ato ana silang i-acknowledge, ato ana silang i-love kining atong mga fellow brethren. Mo purpose sa gospel, ma-unite ang mga believers. And
mo-accept nato ang matag usa despite sa ato ang maturity, abi natong mature na ning isa, dili pa di ay. Ana, no? So makita ninyo ang gospel nga mao ni unod sa gospel nga we need to accept one another sa 14 and 15, chapter 14 and 15. And the culmination is Satan is crushed under our feet. God will crush Satan under our feet. Then, and if naanis ato sa church, na united, nag-accept one another, nasabtan nato nga si Satan under our feet. Then, ang last verse, let us all give glory to the only wise God through Jesus Christ. So, tanang dungo kung himaya, ato ayon nang ibalik sa Ginoo. That's why, kung naakaani nga church, nga nasabtan nimo ang gospel ang tibok gospel sa Romans, makita nimo, bless ka, pero dapat ihatag nato tanang glory sa Ginoo. Kay siya rin nag-reveal sa ato ani. Amen? Wala tayo panghambog. So, i-review ninyo ang Romans, kung naman mo wala nasabtan, aun sa gani itong justification. Diba? Nag-share na ta na. Katong mga godless sinner and mga religious sinner. Both of them. Pwede ka ma-justify kung humble down ka, anak. No? Wapo kayo ni siya, ikuha ni mo, mao din yung gospel. Pasaylo di ay sa tatong mga sala. Ug dili lang na, napanggahom sa balang spirito. Maliwat pa ta niyang. And mag-lead pa sa ato ang ma-unite ta, masabtan na to ang mga differences sa matag usa. Then ang pinaka the best, si Satan is crushed under our feet. Amen? Let's pray. Heavenly Father, salamat Ginoo kay mo aming giatagan og revelation sa good news nimo or sa gospel nimo Ginoo. Thank you Lord. Gina-process pa man namo ang tanan Ginoo. Tabangi mi Holy Spirit nga masabtan namo ang katibukan sa imong gospel. And kung naaman mi mga gusto, naapa kay gusto Lord nga sabto namo og tarong, help us sa amoang pag kining amoang break karon nga mas tadihan namo Lord ang dapat pa nimo isulti sa amoa. Help us and thank you Lord ani nga privilege nga imong gihatag sa amoa nga revelation about sa gospel nimo Ginoo. Nga mahimo di ay pud namo nga gospel kung amo ang ikinabuhi kining imuhang gospel. And Lord, thank you kaayo nga kini nga church nimo Ginoo establish ani nga gospel. And salamat kaayo Lord. And among ibalik tanang glory, tanang dungog, gimaya diha kanimo Ginoo. In Jesus name. Amen and amen. So may muntag sa tanan.